Ano kaya ang mangyayari kung makita natin na maglaban-laban ang Ultra Instinct ni Goku, Ultra Ego ni Vegeta, Beast Form ni Gohan, at ang Berserker Form ni Broly? Sa tingin nyo guys, sino nga ba ang mananalo sa apat na ito? At sino nga ba talaga ang nakakalamang? Ang lahat nga ng mga katanungan na ito ay sasagutin ng Dragon Ball, The Pride of the Beast. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Dragon Ball, The Pride of the Beast, Part 1. Pero bago nga tayo magsimula, ay pwede nyo bang i-hit ang like button para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content? Salamat guys! Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay nasa planetang Beerus nga dito sila Vegeta, Goku at Broly. Sa mga oras na ito ay nagpapalabas nga ang tatlo ng sobrang lakas na ki, habang itong si Broly naman ay kasalukuyan nanganggamit ang Berserker form nito. At sa mga oras na ito ay nakahanda na nga dito si Goku at Vegeta. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na si Bulma nga daw ay tatawag mamaya para sa isang emergency, kaya ngayon nga daw ay wala siyang interest na lumaban sa isang halimaw na hindi nga daw maalam mag-isip bago ito makipaglaban. Dito nga ay bumalik na nga sa normal form itong si Vegeta at sinabi nito kay Goku na gawin na nga daw nito ang mga gusto nitong gawin. Basta bilisan lang daw nito. Dahil nga sa mga sinabi ni Vegeta ay nagtaka na nga si Goku. Dahil kilala nga daw niya itong si Vegeta bilang isang warrior na uhaw sa pakikipaglaban, pero ngayon nga daw ay parang pinapaubayan na nito sa kanya si Broly. At dito nga ay nagsimula na nga si Goku na mag-focus sa gagawin nilang sparring ni Broly. At sa moment na ito ay sobrang lakas na nga ang pinapalabas dito ni Broly, habang si Goku naman dito ay kasalukuyan nga lang pinapanood ang ginagawa ni Broly. Salita nga dito si Goku at sinabi nito kay Broly na kumalma nga lang daw ito. At sa moment na ito ay agad na ngang naghanda si Goku dito para nga umatake ng isang malakas na wave blast. Rekta nga itong tumama kay Broly na nagresulta ng pagtalsik nito. Sinundan pa nga ni Goku si Broly habang ito nga ay nasa ere pa. Ngunit si Broly naman dito ay nakahanda na nga din para mag-counter-attack sa mga gagawin pag-atake sa kanya ni Goku. Dito nga ay umatake na nga ang dalawa sa isa't isa. Pero si Goku nga ay nakapagpatama nga dito ng isang malakas na pagsuntok na rektang tumama dito kay Broly na nagresulta ng pagtalsik nito. At habang napatigil nga dito si Broly dahil sa bilis ng mga pangyayari, ay nasa likod na nga agad itong si Goku at umatake nga ito ng sobrang lakas na wave blast na rektang nga ulit na tumama dito kay Broly dahilan. Kaya nga ito ay tumalsik ulit ng malayo. At sa next panel nga ay agad naman nagpakita si Goku ng isang sportsmanship dito kay Broly at tinanong nga niya ito kung okay lang daw ba ito. Pinapakita nga dito ni Goku ang respeto niya kay Broly at sinisikap nga nilang magawa ni Broly na makontrol ang sarili niya habang gamit ang Berserker form nito. At after nga ng ilang oras ay natalo na nga ni Goku si Broly. Tapos itong si Bulma naman ay patuloy na nagre-report kay Vegeta ng updates about nga sa planetang Earth. Ang pangyayari nga na ito ay after ng Dragon Ball Superhero. At dito nga ay nalaman na nila Goku ang about nga sa Cell Max na nakalaban ni Gohan noong mga nakaraan. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ang Cell Max daw ba na nakalaban nito ay katulad lang ba noong dati? Sagot naman dito ni Gohan na hindi nga daw ang Cell Max na nga daw na yon ay mas pinalakas at mas malaki daw. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na mas malaki ba kamo? Salita nga ulit si Gohan at sinabi nito na sa laban nga daw niya sa Cell Max ay nakapagpalabas nga daw siya ng nakatago niya na lakas. Kahit nga daw ganun ay hindi pa nga din daw niya alam kung paano ulit yun magagamit. Pero gusto nga daw niyang magamit ulit yun for the second time. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na, ganun ba? Tara maglaban tayo. Dahil nga sa sinabi ni Goku ay nagsalita nga dito si Vegeta at sinabi nito na hindi pa din daw ba ito sumaya sa pakikipaglaban nito kay Broly. Ngayon nga daw ay siya na daw muna ang lalaban dito kay Gohan. Si Goku naman ay naiinis nga sa mga oras na ito kasi nga sinabi nga daw sa kanya ni Vegeta na tapusin niya agad na maagap ang laban niya dito kay Broly. Sagot naman dito si Vegeta at sinabi nito na sino ba ang may sabi na gawin mo lahat ng mga sinasabi ko. Dito nga ay tuloy pa din ang dalawa sa pag-uusap. Pero sinabi nga lang dito ni Vegeta
na siya na nga daw ang bahala dito kay Gohan. Gusto nga daw niyang matest ang limit ng bago nitong teknik. At sa mga oras na ito ay si Vegeta nga ang lalaban dito kay Gohan. Matapang ngang sinabi dito ni Vegeta na ipakita na nga daw nito ang kaya nitong gawin na agad namang sinanayunan dito ni Gohan. Ang dalawa nga dito ay naghanda na agad para sa gagawin nilang laban. Si Vegeta nga ay nag-Super Saiyan na dito at sinabi nito na ito na lang daw ang gagamitin niyang transformation laban kay Gohan. At dagdag pang sabi nito na, sa tingin mo kaya mo akong matalo nang wala kang training. Sa Super Saiyan 2 form ko ay kaya ko na ikaw na matalo. Habang si Gohan naman dito ay nagbabalak naman na gumamit ng Ultimate Gohan. At nang magsasalita pa nga dito si Gohan ay mabilis na ngang sumugod dito si Vegeta na talagang kinagulat nga dito ni Gohan. Pero nagawa naman dito ni Gohan na makadepensa sa atake na ginawa ni Vegeta. At sa mga oras na ito ay mabilis namang dumistansya itong si Vegeta dito kay Gohan. Salita nga ito at sinabi nito na nagawa nga daw ni Gohan na mapigilan ang atake niya. Sa mga oras na ito ay gusto ngang makita ni Vegeta ang transformation na sinasabi nitong si Gohan. Pero sa kasamaan palad ay hindi pa nga daw alam ni Gohan kung paano ito magamit. Dahil dito ay parang nainis nga si Vegeta at gumamit na nga ito ng Super Saiyan Blue Evolution. At dito nga ay sinabi ni Vegeta kay Gohan na ipakita nga daw nito ang transformation na yun sa kanya para naman daw hindi siya magsayang ng oras dito. Salita naman dito si Goku at sinabi nito kay Vegeta na medyo overacting nga daw ang ginagawa nito kasi gagamitin daw nito ang Super Saiyan Blue Evolution nito kay Gohan. Parang sobra na naman daw yon. Sagot nga dito ni Vegeta at sinabi nito na gamitin na din niya ang malakas na transformation niya. Sa mga oras na ito ay sinabi nga ni Gohan na tama nga daw ang papa niya, medyo malakas nga daw talaga ang transformation na gamit ni Vegeta. Pero sa nakikita ko ay parang walang tiwala sa aking abilidad itong si Papa. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito kay Goku na ito na nga daw ang tamang oras para lumaban ng totoo. Tingin nitong si Gohan na makakapantay siya sa lakas na meron tayo. Tayo ay nag-training ng ilang taon at dumaan sa matinding laban. Bagay na kialam ka Goku ay tatapusin ko ang buhay nitong si Gohan. Dagdag pang sabi dito ni Vegeta kay Gohan na kung naaalala nga daw nito yung dating niyang ginawa sa planetang Earth noong mga oras na nag-release siya ng sobrang lakas na wave blast. Ngayon nga daw ay gagawin niya ulit yon. At dito nga ay nagpalabas na nga itong si Vegeta ng isang malakas na Big Bang Wave na rektang nga niya ipapang-atake dito kay Gohan. Si Goku nga dito ay natatakot nga sa mga nangyayari kasi alam nga daw niya kung paano magalit ang anak niyang si Gohan, kaya mas mabuti nga daw na siya ay tumahimik na lang. Si Gohan nga dito ay nagpalabas na nga ng sobrang lakas na ki at naghanda na nga ito para pigilan ang gagawin na pag-atake ni Vegeta. Nirelease na nga dito ni Vegeta ang Big Bang na atake nito habang si Gohan naman ay sinubukan na pigilan ang atake na nirelease ni Vegeta. Pero nakita nga dito ni Vegeta na hindi nga kayang mapigilan ni Gohan ang atake niya. Kaya nga sinabi nito na hindi nga daw magagawang maprotektahan ni Gohan ang planetang Earth at ang mga minamahal nito sa mga kalaban. Dito nga ay inatake pa ulit ni Vegeta si Gohan dahilan kaya nga tuluyan nang nag-collapse itong si Gohan. Pero sa moment na ito, habang papatama na ningi kay Gohan ang Big Bang Wave ni Vegeta, ay dito na nga dahan-dahan nagising itong si Gohan at sinabi nga ni Gohan na tama nga daw itong si Vegeta, napakamangmang nga daw niya about sa kanyang kapangyarihan at sa tuwing may nagagawa ako ay kailangan ko pa ng isang tao para ayusin ang gulo na nagawa ko. At dito nga ay naalala ni Gohan ang mga tao na lagi na lang tumutulong sa kanya na si Piccolo at ang kanyang papa na si Goku. At naalala nga din ni Gohan ang mga pangyayari nung mga oras na dumating itong si Frieza sa planetang Earth kung wala nga daw sila Vegeta. At ang papa niya ay sigurado nga daw na matagal na nga daw silang wala. Hindi nga daw niya ma-imagine ang mundo niya nang walang precious assets at family. At dahil nga sa sobrang emotional dito ni Gohan ay na-unlock na nga nito ang kanyang Beast Gohan form. At sobrang lakas na kinanga ang pinapalabas dito ni Gohan na talagang nagpagulat dito kay Vegeta. Sa moment na ito
ay nagawa na nga ni Gohan na maipakita o ma-unlock ang Beast transformation niya.